The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Many of the Jews who had come to Mary and seen what Jesus had done began to believe in him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. So the chief priests and the Pharisees convened the Sanhedrin and said, "What are we going to do? This man is performing many signs. If we leave him alone, all will believe in him, and the Romans will come and take away both our land and our nation." But one of them, Caiaphas, who was high priest that year, said to them, "You know nothing, nor do you consider that it is better for you that one man should die instead of the people, so that the whole nation may not perish?" He did not say this on his own, but since he was high priest for that year, he prophesied that Jesus was going to die for the nation, and not only for the nation, but also to gather into one the dispersed children of God. So from that day on, they planned to kill him. So Jesus no longer walked about in public among the Jews, but he left for the region near the desert to a town called Ephraim, and there he remained with his disciples. Now the Passover of the Jews was near, and many went up from the country to Jerusalem before Passover to purify themselves. They looked at Jesus and said to one another, as they were in the temple area, "What do you think? That he will not come to the feast?" My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tila isang litanya ng plano o sabihin nating pangarap ng Diyos para sa kanyang bayang Israel ang ating narinig sa ating unang pagbasa. Pangarap o plano ng Diyos na inilahad ni Propeta Ezekiel. Pangarap dahil walang hinangad ang Diyos kundi ang ikabubuti ng Israel. Lahat para sa kanyang minamahal na bayang Israel. Sa kabila ng patuloy na pagsuway ng mga Israelita, sa kabila ng kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang Panginoon mismo ang gumawa ng paraan para ayusin muli ang kanilang nasirang buhay. Sabi ng Panginoon, "Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatatapunan nila upang ibalik sa sarili nilang bayan." Ang ganda, no? Nagkawatak-watak. Bakit? Dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. May mga kanya-kanyang Diyos-Diyosan. At Diyos mismo ang magtitipon mula sa kanilang pagkakawatak-watak. Dagdag pa ng Panginoon, "Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila." At para makumpleto, para maging buo ang plano at malaking pagbabago para sa Israel, ayon sa Panginoon, isang tulad ng lingkod kong si David
ang magiging hari nila. Magbibigay ang Panginoon ng isang hari na magiging gabay at magtatanggol sa kanila gaya ni David. Kung pakikinggan natin mabuti, kung bubusisiin natin ang sinasabi ng Panginoon, totoong napaka magandang plano ang pangarap niya para sa mga Israelita. Dahil sa wakas, magiging maganda na ang kanilang buhay. Ngunit gaya ng kahit na anong plano o gaya ng kahit na anong pangarap, hindi ito madaling matupad. Ilang plano na ba ang na-drawing natin at hindi makulay-kulayan? Gaya ng kahit na anong pangarap, mahirap matupad. No? Ilang pangarap ba natin ang hindi natin matupad-tupad? Hindi ito madaling matupad, hindi dahil sa imposible. Diyos na ang nagplano. Anong gagawin? Susundin na lang. Susundan na lang ang plano. Isa sa katuparan. Ibig sabihin, nakadepende ito sa mga Israelita kung matutupad ang plano o pangarap ng Diyos para sa kanila. Nasa tao, nasa atin nakasalalay ang pagtupad ng isang magandang pangarap o plano ng Diyos. Samantala, kung anong ganda ng plano ng Diyos ang inilahad ni Propeta Ezekiel sa ating unang pagbasa, siya namang hindi matanggap-tanggap ng mga Hudyo, maging ni Caiaphas, si Jesus, sa ating ebanghelyo. Hindi nila matanggap si Jesus dahil tinitignan nila si Jesus bilang isang banta o threat sa kanilang pananampalataya. O bakit hindi? Nahahati ang lahat ng dahil kay Jesus. Dahil sa magandang ginagawa ni Jesus, maraming naniniwala sa Kanya at tumatalikod na sa pananampalatayang Hudyo. Nagkakawatak-watak sila. Tingin nila, hinahati ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Kaya nga, ang kanilang plano, patayin si Jesus. Patayin si Jesus. Ito ang nangyayari kapag kinukontra ng tao ang plano ng Diyos. O dili kaya kapag ang tao hindi matanggap ang plano ng Diyos. Hindi lang niya sinisira, kundi pinapatay ang isang magandang plano ng Diyos. Diba, pakiramdam natin, pag may nangyayari sa ating buhay at hindi katanggap-tanggap sa atin, hati tayo, nahahati tayo. Tama ba ito? Nagkasakit ako? Hindi ko na magawa yung mga plano ko. Tama ba ito? Namatay yung nanay ko, yung mahal ko sa buhay. Paano na yung mga pangarap ko? That's how we look at it. That's how we see things. No, parang sira na ang plano. O yung iba naman, wala naman talagang plano sa buhay. No? Meron din namang ganyan. No? Walang kaplano-plano. Pero look at this. Sa kabila ng pagkasira, sa kabila ng hindi natin matanggap-tanggap na plano o sitwasyon, merong Diyos na bumubuo ng isang magandang plano. Merong Diyos na nagluluto ng isang magandang plano. Ano lang kailangan gawin? Sundin ang Diyos. Magtiwala lang sa Diyos. Tuparin lang ang pinaplano ng Diyos. Katulad ng mga Hudyo, hindi nila matanggap si Jesus. Hindi nila matanggap sapagkat pakiramdam nila sinisira ni Jesus ang lahat.
Pero ang hindi nila makita, si Jesus ang pinadala ng Diyos na isang magandang plano para sa lahat. Hindi lang para maging gabay o hari, kundi para maging Mesiyas na magliligtas sa lahat. Ngunit sa imbes na tinanggap nila si Jesus, pinatay nila si Jesus. Look at that. Yung magandang plano ng Diyos, sa halip na tinanggap nila, pinatay nila. Mga kapatid, katulad ng kahit na anong plano o pangarap, kapag ito ay kinontra at hindi matanggap, sigurado hindi ito matutupad. Nalalapit na po ang pagpasok natin sa mga mahal na araw. Nawa, mapaalala sa atin muli ng pagpapakasakit, pagkamatay, at pagkabuhay ni Jesus ang isang napakagandang plano ng Diyos para sa tao. Kasama po ang pagpapakasakit sa plano. Kasama kahit na kamatayan sa plano. Dahil kung titignan lang si Jesus, ang pagpapakasakit at kamatayan ay maghahantong sa muling pagkabuhay. Like in any other plans and dreams, there is passion. May pagpapakasakit. No? Mahihirapan ka. Kasama yan sa plano. Even death, ang kamatayan, kasama sa plano. We have to die at times. And in the end, if we will see the passion and death, we will be glorified. There is resurrection that waits for us. Ito ang magandang plano ng Diyos. Makita nating muli ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus bilang isang magandang plano ng Diyos para ang tao ay maligtas. Amen. Amen. Tip to know whether what is happening to you is part of God's plan. Di ba? Minsan, Lord, plano mo ba ito? No? This is the tip. To know God's plan, look for Jesus. If you find Jesus in your situation, that is God's plan. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our celebration is ended. Go in peace to love and serve our Lord. Thanks be to God.